Nadamay ang Kuwait International Airport sa patuloy na gantihan ng pag-atake ng Iran at Amerika. Isa ang nasawi at mahigit 6 na po ang nasaktan, kabilang ang 3 OFW. Nakatutok si JP Soriano. Ilang malalaking pagsabog ang sumalubong sa surveillance radar sites ng Iran sa Gurul at Qasem Island. Retaliatory attacks o ganting atake ito ng Amerika. Naunang nagpakawala ang Iran ng 4 na ballistic missiles at drones sa Strait of Hormuz para puntiryahin ang ilang barko roon. Nasa lag ito ng US Central Command. Ilang oras matapos yan, nagpakawala naman ng 7 ballistic missile ng Iran sa mga US base sa Kuwait at Bahrain. Pero ayon sa US military, walang tinamaan ng mga ito. Noong June 3, nakuna ng CCTV ang pagbagsak ng isa sa umanong Iranian drone sa Kuwait International Airport. Wasak ang loob ng airport. At halos wala na ring maaninag sa loob. Itinanggi ng Iran na kagagawa nila ang pag-atake at sinisirito ang interceptor missiles ng Amerika na hindi umano natamaan ng mga target. Ayon sa authorities at state media roon, isa ang namatay sa pag-atake. Mahigit 6 na po ang sugatan. Kabilang sa kanila ang 3 Pilipino. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Kakdak, 2 sa mga naapektuhang OFW ay binigyang lunas matapos makalanghap ng mga usok dahil sa pagsabog o smoke inhalation, habang ang isa ay nagkaroon ng minor injury sa kamay at ulo na kinailangang tahiin ang sugat. And all 3 have been visited by our migrant workers office and the OWA. One of them was hospitalized but has been released, and 2 received outpatient treatment and also released from hospital and are recovering. And they have been visited, and we will continue to monitor their situation. Ayon sa Department of Migrant Workers, habang nagpapagaling ang 3, inaayos na ang repatriation sa kanila. Ang isa sa kanila, may batang anak na kasamang naninirahan sa Kuwait. Paalala ng DMW sa mga OFW roon. Our nationals have been advised by not just by our embassy but the Kuwaiti authorities to take all the necessary precautions not to step out of their respective residences unless it is absolutely necessary to do so. Walang umiiral na alert level sa Kuwait, pero dahil limitado ang operasyon sa Kuwaiti airspace, pinapayuhan ng DMW ang mga magbabalik sa Kuwait na mag-ingat. Mahigit 10,000 Pilipino na ang napauwi ng gobyerno ng Pilipinas simula nang sumiklab ang hidwaan ng Iran at alyansang Israel at Amerika. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Ibinasura ng Sandigan Bayan ang natitirang asset claim sa forfeiture case o kaso ng pagbawi sa mga umano'y nakaw na yaman ng pamilya Marcos. Dinismiss ng Special Division ng Anti-Graft Court ang civil case number 0141 matapos magpasya ang Presidential Commission on Good Government o PCGG na hindi na ito maghahain ng karagdagang mga ebidensya. Ang sabi ng PCGG, ang mga ari-ariang nakapaloob sa kaso ay sakop na rin ng mga naunang partial judgment na nag-uutos sa bawiin ng mga ari-arian. Kabilang dyan ang $658 million na halaga ng Swiss deposits, mga property, shares at interests, pati paintings at artworks na nagkakahalaga ng $17 million. Na-recover na nila ang karamihan ng mga property sa magkakahiwalay na civil actions. Bahagi rin ng civil case number 0141 ang mga umano'y bank deposit ng mga Marcos sa Luxembourg, Hong Kong, Cayman Islands at Amerika. Tinawag naman ng ATOM o August 21 movement na totally unacceptable o hindi katanggap-tanggap ang desisyon ng korte. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng Malacanang at pamilya Marcos pero wala pa silang tugon sa ngayon. Matapos ang big-time rollback ngayong linggo, magiging salungat ang presyuhan ng petrolyo sa darating na Martes. Sa tansya po ng industry sources, batay sa 5-day trading, tataas ng 3 hanggang 4 na piso ang kada litro ng diesel. At may bawas singil naman sa gasolina na maglalaro sa 1 peso and 50 centavos hanggang 2 pesos and 55 centavos. Lindol at pag-aalboroto ng Bulkang Mayon ang magkasunod na kalamidad kagabi sa Albay. Muling naobserbahan ang pagdali ng lava sa Gilis o ilang daluyan ng Mayon. Sa kuha ng PHIVOLCS, mag-aalas 2 sa madaling araw kanina makikita ang pyroclastic density current o uson. Nakapagtala rin ng mga rockfall ang PHIVOLCS. Pasado alas 6 kagabi, nagkaroon ng effusive eruption ang Mayon. Nasa alert level 3 pa rin ang bulkan. Ibig sabihin po niyan, ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone.
Samantala, niyanig ng magnitude 5.3 na lindol ang Albay mag-aalas 10 kagabi. Naitala ang epicenter ng lindol sa dagat na sakop ng bayan ng Santo Domingo. Nagkabitak-bitak ang bahagi ng kalsada sa barangay Alimsog sa Santo Domingo. Naitala rin ang rock slide sa barangay Buhatan. Ramdam din ang pagyanig sa bayan ng Bakakay kung saan napatakbo palabas ang kanilang mga bahay ang mga residente. Nagsilaglaga naman ang ilang gamit sa loob ng bahay sa bayan ng Malilipot. Gumalaw din ng tubig sa mga aquarium. Patuloy ang assessment ng Albay Provincial Safety and Emergency Management Office sa mga apektadong lugar. Ayon sa PVOX, ang pinagbulan ng lindol o tectonic ang pinagbulan ng lindol at walang kaugnayan sa pagbuga ng uson ng Mayon. Sa formal na pagbubukas ng klase sa Lunes, dalawang paghahanda ang ginagawa ng marami nating kababayan. Una, ang pamimili ng mga gamit pang-eskwela at pangalawa, ang pagiging handa ngayong tag-ulan. Nagsagawa na rin po ng mock class ang ilang paaralan. Nakatutok si Von Aquino. Para maging maayos ang pagbubukas ng klase sa Lunes, nagsagawa na ng mock class ang Kidapawan City National High School kahapon. Nasa 7,000 estudyante ang naka-enroll ngayong school year sa paaralan na pinakamalaking high school sa lungsod. Depende sa baitang, hinati sa morning shift at afternoon shift ang klase sa paaralan. Nag-last-minute shopping naman ng mga gamit pang eskwela ang ilang magulang at estudyante tulad sa Davao City. Ang isang tindahan doon, dinarayo dahil bagsak presyo na ang mga paninda. Ang budget na 1K is murag daghan ako sila mapalit. Na mga sale food na gipang na mga daghang item na mong gipang sale like for folder, mga intermediate papel og notebook. Marami ring namimili sa downtown Iloilo City. Subong lang may time man mo sako man kami. Kaysa pag gakulang-kulang pa sa budget. Ayon sa mga nagtitinda, mabili ang school uniform. Ang ibang nagtitinda, ibinebenta ng mura ang mga paninda. Mas nami akong nubuhin mo presyo kay para mabakal. Kaya kung magtaas presyo mo, mangkot mo lang ang customer, mahalin mo lang. Pero sa Mandaue City, sa Cebu, nasa 300 pesos kada pares ang pinakamurang school uniform. Depende man gud sa size og sa iyang na may plain, naasay kanang mga kanang stripe, checkered. Ang high school ma'am 580. 580 to 600 depende po sa sizes. Kung naaman sir mga gamay ra 10 pesos ana. May pagbaba naman sa presyo ng school supply sa ilang tindahan. Alas raman sir mga kuan lang. Basic pa 80 leaves. So 80 leaves kay 13 apa to? 13. 13 Pero nagkuan pa may basin may chance pa nga mo. Down po naman. Sa ilang pamilihan sa Dagupan City, discounted na ang ilang school supplies gaya ng bag, ballpen, lapis at notebook. Pero matumal pa rin ang bentahan dahil sa pag-ulan. Wala pa rin, ganun, umuulan. Dami ng bargain. Lahat na nga yan, lahat na yan bagsak presyo. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Bukod sa school supplies, binabantayan din ang presyo ng ilang pambaon sa eskwela. Ay kay DTI Secretary Maria Cristina Roque, asahang magmamahal ang ilang bilihin, partikular yung mga nakadepende ang presyuhan sa logistics, gaya ng sardinas. Sa Bangkerohan Public Market sa Davao City, 6 pesos hanggang 7 pesos and 50 centavos kada piraso ng itlog, depende sa size. Ayon sa mga nagtitinda, tumaas ang bigay sa kanila ng mga supplier. Sabi naman ng DTI, pansamantala lamang ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Inaasahang bababa ulit ang presyo dahil sa pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo. Opisyal na pong inanunsyo ng Pag-asa ang pagsisimula ng habagat season pero pwede pang humirit for the last time. Umakyat po tayo sa norte. Ano tara? Sabay na sa pagtutok ni Jonathan Landal. Hanap ba ay quick and getaway from the metro? Tara, biyahe tayo panorte sa lalawigan ng Isabela. Let's go sa Disupi Falls na matatagpuan sa barangay San Antonio sa lungsod ng Ilagan. Mahigit 1 oras ang biyahe mula sa sentro ng Ilagan. Meron pang hiking para makarating sa mismong talon. Ingat lang lalo't mabato ang daan. Pag nakarating na sa lugar, mapapatampisaw ka talaga sa kulay asul na tubig na parabang nakulayan na talaga ang drawing nyong outing.
Para sa malalakas ng loob naman ang cliff diving. Di lang ito pang thrill seekers. Kung gusto kasing chill lang, pwede namang mag-camping. Makipag-ugnayan lamang sa Tourism Office ng Ilagan o sa barangay sa mga nais pumunta rito. Pwede namang pang side quest ang Sigay View Deck sa Ilocos Sur. At mamangha sa mala postcard na tanawin, lalo na pag palubog na ang araw. Saan tayo sa susunod na pasyal o food trip? I-share nyo sa 24 Oras Weekend page ang inyong travel at food adventures. Jonathan Andal, nakatutok, 24 Oras. Iginiit ni Senadora Loren Legarda na siya pa rin ang Senate President pro tempore kasunod ng anyay unconstitutional na pagpapalit ng Senate leadership. Tugon dyan ni Senador Sherwin Gatchalian, mas mabigat ang opinyon ng mga eksperto na kinikilala ang mga bagong pinuno ng Senado. Nakatutok si Jonathan Andal. Nag-post si dating presidential spokesperson at kilalang kalyado ng mga Duterte na si Atty. Harry Roque na may isa pa raw senador nakakalas sa Cayetano Block o yung grupo ni Senator Alan Peter Cayetano na ang kapalit daw ay para mawala ang mga kaso. Tinanong namin ito kay Senator Sherwin Gatchalian kanina nang mag-abot siya ng tulong sa mga nasurugan sa Baseco, Maynila. Siguro sa tabi muna natin yung politika ngayon. Intindihan ko yung sentimento ng taong bayan na yung galit, yung pagkadismaya, ngayon pagkalito. Pero ang aking mensahe ay tuloy-tuloy ang trabaho. Sabi ni Gatchalian, wala pa silang pag-uusap ni Pangulong Bongbong Marcos at wala pang formal request sa Malacanang para sa isang special session. Anya, buong Senado ang kailangang magdesisyon dito. Wala pang specific target, no? But kinokolate this morning, kausap ko lang Senate Secretary para malaman namin kung ano yung mga kailangan i-discuss. Lalo na yung 5 general na hindi na-promote. Kasunod ng palitan ng liderato sa Senado noong Miyerkules, inanunsyo ng palasyo na ang liderato ni Gatchalian ang kinikilala nito. Nanumpa noon si Gatchalian bilang Senate President pro tempore at acting Senate President. Pero si Senator Loren Legarda, Si Loren Legarda po ang inyong Senate President pro tempore. naninindigang siya at hindi si Gatchalian ang Senate President pro tempore. Iginit niyang iba ang numero na kailangan sa pagdeklara ng quorum at iba rin ang numero sa paghalal ng mga opisyal ng Senado. Batay anya ito sa Rule 14, Section 44 ng Senate Rules. Labag sa konstitusyon at alituntunin ng Senado ang nangyaring pagtatalaga ng Senate President pro tempore, Senate Secretary at Sergeant at Arms dahil 12 senador lamang ang nasa plenaryo na bumoto. Kulang ng 1 boto para masabing mayorya ng lahat ng miyembro ng Senado ang bumoto para sa pagbabago ng liderato. Sabi ni Legarda, hindi pwedeng gamitin pang shortcut ang Avellino versus Cuenco ruling para bawasan ang bilang ng senador sa quorum at pagbalasa sa mga posisyon sa Senado dahil anya nakabatay ito sa lumang konstitusyon. 1949 pa ang kasong ito at naganap sa ilalim ng 1935 Constitution. Nagbago na ang ating saligang batas. 1987 Constitution na ang sumasaklaw po sa atin. Tugon dito ni Gatchalian, Of course, we respect her opinion, but matibay rin ang opinion ng Integrated Bar of the Philippines, yung Association ng mga Law School Deans, of course, yung mga former Senate President. Mas mabigat yung opinion nila dahil yung mga ganitong bagay pinag-aaralan nila. ani Gatchalian, maging ang Civil Service Commission, siya na ang kinikilalang leader ng Senado. Pinapalitan ng araw ang mga pipirma sa payroll o sweldo ng Senate staff. Kaninang tanghali, gamitin ko lang yung union ng Senate at inassure ko sa kanila na yung kanilang salary, sweldo, bonuses, tuloy yan. Sabi naman ni Senator Robin Padilla, dapat anyang matuwa ang taong bayan sa hindi pagkakasundo ngayon ng mga senador. Nagtatrabaho kami, democracy to, dapat kayong matuwa. Sapagkat hanggat ang mga senador ay hindi conspiracy, ibig sabihin, tama ang binabayad yung tax. Matakot kayo pag kami ay nagkasundo-sundo na at kami meron ng conspiracy. Sa Lunes, gate ni Gatchalian, tuloy ang Blue Ribbon Committee hearing ng kanyang grupo tungkol sa flood control scandal at imbitado lahat ng senador kahit ang mga nasa Cayetano Block. Jonathan Andal, nakatutok, 24 Oras.
Hustisang ang pagbibisikleta sa paraan ng self-care ni Alden Richards aka Dr. Grayson Lozano ng upcoming medical drama series na Code Gray. Si Alden nga ang nanguna sa isa sa pagdiriwang ng World Bicycle Day. Makichika tayo kay Athena Imperial. Cycle to Distress. Ganyan daw ang mode ni Asia's multimedia star Alden Richards na priority ang mental and overall health. Since marami akong engagements in everyday because of my work environment, isa yung cycling sa tinitreat ko na outlet ko for mental health and at the same time para refresher ba. Kumbaga para maka-eject lang ako dun sa work environment and at the same time makabalik ako na refreshed. Kaya masaya raw si Alden na dumarami at lumalaki na ang cycle community rito sa Pilipinas. Bilang cycling advocate, pinangunahan ni Alden ang nasa 800 cyclists sa pagdiriwang ng World Bicycle Day. Nakakatawa lang na slowly palaki ng palaki yung cycling community dito sa Pilipinas. Be mindful of the road. Kailangan laging may helmet. Make sure that yung bike nyo is in good condition before riding out. And safety first. Bukod sa kanyang active lifestyle, abala rin si Alden para sa upcoming medical drama series na Code Gray. Gaganap si Alden bilang si Dr. Grayson Lozano, isang surgeon. Natapos na rin namin majority of the preparations, also the immersions, the script reading, look test and everything. So excited kami to grind for our first shooting day on Monday. Bukod sa Code Gray, nagsimula na rin si Alden at ibang cast members sa taping ng romantic comedy series na Love Siargao kasama si Nadine Lustre. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings.